Wino Jimmy Butler bilang isang superstar sa liga ngayon at ang may-ari ng pang-apat sa pinakamataas na scoring output sa kasaysayan ng postseason. Pero alam nyo bang nung 13 anyos pa lamang siya, sa kalsada at lansangan na siya naglagi at tumira? My mom kicked me out of my house, to tell the truth. And Kaya kung paano siya nakatungtong sa NBA at nabuo ang pangalan niya ay isa sa mga pinakamahirap, ngunit pinakamabangis na storya sa liga. Ito ang dahilan bakit sa loob ng court ay wala siyang inuurungan at bakit ang numero at pangalan niya ay kinatakutan. Ito ang kwento ni Jimmy Buckets. Ayoko sa itsura mo, lumayas ka na. Yan ang huling mga salitang narinig ni Butler mula sa kanyang ina at hindi naman niya nakilala o nakita man lang ang kanyang ama. Kaya nang palayasin siya sa bahay nila, mag-isa siyang naghanap ng tutulugan nang wala ni 5 sa kanyang pitaka. Bagsak rin ang kanyang mga grado na hindi naman nakakapagtaka dahil hindi lang naman ang pag-aaral ang kanyang pinoproblema. Pero sa kabila ng mapait niyang umpisa, meron siyang sinandalan para hindi tuluyang mapariwara ang pagiging isang basketballista. Ang kanyang paglalaro sa lansangan ang naging daan para siya'y mapansin ng isang batang Jordan Leslie ang pangalan. Naging matalik silang magkaibigan at kinupkup siya ng kanyang pamilya ng walang pag-aalinlangan. At dito nagsimulang bumaligtad ang kanyang kapalaran. Sa huling taon niya sa high school bilang kapitan ng kanilang koponan, tumabo si Butler ng 20 points at 9 rebounds bawat laro. Pero hindi ito naging sapat para mapansin ng scouts ng malalaking kolehiyo. He was ranked 73rd sa kanilang estado. At ilan lang din ang mga kuponang gustong kuhanin ng kanyang serbisyo. Kaya nang matapos ang off-season, sa isang maliit na community college na lang siya naglaro. At nangakala ng lahat na dito na mababaon ang kanyang kwento, nagpakitang gila si Butler at pinakilala ang kanyang numero. Siya ang tinanghal na top scorer ng kanyang kolehiyo sa unang niyang taon, averaging 18 points, 8 rebounds at 3 assists per game sa kanyang freshman season. Kaya lumipat siya sa mas malaking universidad sa market at dito mas tumibay ang kanyang dibdib at passion sa paglalaro. Nag-average siya ng 15 points at 6 rebounds per game sa huling taon niya rito. Pero bukod sa mga numero, ang kanyang leadership at gigil sa pagbabasketball ang mas nagpabangis sa kanyang kwento. Kaya nang pumasok siya sa NBA draft taong 2011, bilib na bilib lahat ng GM sa kanya, saying na siya ang pinakamasigasig sa draft combine ng class nila. But having said all this, hindi pa rin natin makakailang wala siyang consistent na tira sa labas at subpar pa rin ang ball handling niya. Kaya pagpatak ng 2011 draft, sa dulo na ng unang round tinawag ang pangalan niya. Chosen by the Chicago Bulls bilang 30th overall pick, nagsimula ang makulay na storya ni Jimmy Buckets sa liga. Noong una, mga garbage na minuto lang ang binibigay sa kanya. Na wala namang naging problema kay Jimmy. Ang importante, mabigyan siya ng tsansa. At doon pa nga ata mas lumalabas ang galing niya kapag sa ilalim nag-uumpisa. Naghihintay lang ng oportunidad na magpakitang gilas pa. Kaya nang ma-injure si Derrick Rose noong 2012 playoffs, nagbukas ito ng pagkakataon para siya'y maging parte ng starting lineup ng Chicago. He played impressive defense bawat laro at pinakita ang talento ang matagal niyang tinago. Kaya sa 2013 playoffs nasilat nila ang Brooklyn sa first round at hinarap ang Miami Heat sa semifinals. At doon kontra kay Lebron, pinatunayan niyang kaya niya makipagsabayan sa GOAT ng kanyang henerasyon. Opensa o depensa, nakita nating may ibubuga talaga siya. Pero ang pintas lang sa kanya, hindi pa siya ganun ka-skilled at hirap pang makagawa ng sarili niyang tira. At ang nangibabaw pa talaga noon sa kanyang arsenal ay ang kanyang depensa. However, hindi gaya ng ibang role player na kontento na sa ambag nila sa kanilang prangkisa, kumayod pa si Butler para mapunan ng mga pagkukulang niya. Sa kanyang pang-apat na season, halatang halata na mas lumakas ang kanyang katawan at mas nagkaroon ng galaw sa isolation at one-on-one. At nagawa niya yan with him maintaining his reputation bilang ang pinakamatinik na defender ng Chicago at ang pinakamataas sa NBA sa aspeto ng nilalarong minuto. Nag-average siya ng 20 points and 4 rebounds per game para tanghaling all-star sa kauna-unahang pagkakataon. Pero kung individually ay gumagawa siya ng ingay, same cannot be said para sa koponan kung saan siya inilagay. Samot-saring injury ang tumama sa kanila at napalibutan siya ng mga batang manlalarong nangangapapa. Masasabi ring hindi seryosong manalo at makipagbakbakan ng kanilang prangkisa. Something na alam nating hindi katanggap-tanggap para sa kalibre at persona niya. At bukal niyang ine-ere ang mga hinanain niya sa tuwing matatalo sila. Kaya naman June 2017, tinrade siya papuntang Minnesota. At doon pinakita niya na kaya niyang magbuhat ng isang buong prangkisa. Binitbit niya ang Wolves sa kanilang kauna-unahang playoff sa loob ng 1.5 dekada. Ngunit unang round pa lang, nalaglag na kaagad sila. At parehong problema pa rin ang hinarap ni Jimmy. He was playing alongside players na kulang pa sa maturity. Mga malalarong mas focus sa kanilang individual na numero kaysa sa pagkapanalo. Kaya sa isang practice game nila, hindi na nakapagpigil si Butler at tinrush talk ang mga kasama niya. Tulad ng ginawa ni Jordan at Kobe sa kanilang prangkisa. Ang kaibahan lang ni Butler sa dalawa, hayagan siyang nagdemand ng trade sa kanyang koponan ng walang pag-aalinlangan. Kaya November 2018, sa Philadelphia naman siya napunta. At nagdagal lang siya doon ng kalahating season. Sa parehong dahilan kung bakit siya umalis sa Bulls at Wolves doon. Mga immature pa raw ang mga kasama niya doon. Kaya over the years, ito ang nabuo niyang reputasyon.
ang mayabang na gwardyang namimili ng kasama at ang kanyang ego ang madalas pinapairal niya. Pero kung tutuusin, nagkakaroon lang naman talaga siya ng problema sa mga players na hindi niya nakakitaan ng passion at intensity. Mga manlalarong hindi gumagawa ng paraan para mag-improve at higit sa lahat mga atletang madalas magturo at manisig. Something na hindi niya nakita sa mga kasama niya sa Miami dahil ang talino ni Spoelstra at Riley ang nakabuo ng isang prangkisang hinog sa intensity, fighting spirit at maturity. At dito nagkaroon ng pwesto at naging at home si Jimmy, playing alongside players na pareho ng kanyang core values at may parehong passion sa paglalaro. Kaya sa Miami, mas nag-improve pa ang numero ni Jimmy na nakita natin sa kanyang playmaking at scoring versatility. Ang kanyang drive to the basket pa rin naman ang go-to move niya. Pero nagsimula na din nating makita ang kanyang floater, midrange at mga 3-pointers na panaka-naka. Sa aspeto naman ng pagpasa, ibang klase rin ang naging improvement niya sa pagdidistribute ng bola. Norming 6 assists per game, si Butler ang naging focal point ng kanilang opensa. At sa kabilang banda naman ng court sa depensa, siya pa rin ang halimaw na on-ball at perimeter defender na ating nakilala. Pero ang mga nabanggit ay hindi naman ang mga rason bakit tinuturing siyang isang espesyal na gwardya. Hindi ang versatility sa opensa, pagpasa at kahit na mismo sa depensa. Wala dyan ang dahilan bakit naging matunog ang pangalan niya. Kung hindi dahil sa kanyang leadership sa Miami, bakit binansagan na siya ngayong NBA legend ng kanilang prangkisa? At ang kanyang consistent na improvement tuwing playoffs din ay isang malaking parte ng kanyang nabuong reputasyon. Siya lang naman ang nagbuhat, kumayod at nagpakihirap para sa Heat sa nakaraang 4 na postseason. Noong 2020 nga, wala naman nag-akala na kakayanin ng Heat na makaabot ng NBA Finals. Pero dahil kay Jimmy, nilampaso nila ang Sixers, Bucks at Boston para magkaroon ng date with Lakers para sa kampyonato sa taong yon. And against LeBron, nagaling mo si Butler scoring 40 points sa Game 3 at 35 naman sa Game 5. He also became the third player sa history ng liga na makapagtala ng 40-point triple-double sa NBA Finals. Kaya kahit Lakers ang nag-uwi ng kampyonato noon, ang mga pinosteng numero ni Butler ay hindi kailanman mababaon. Nag-average siya rito ng 26, 8, and 10 laban sa isang prime AD at laban sa isang prime LeBron, converting 55% ng kanyang mga tira. Sa 2022 playoffs naman, sinapian na naman siya ni Jordan. Binuhat niya ang kanyang koponan na pinapaligiran ng mga batang sa draft ay hindi man lang natawag ang pangalan. Sa 3 playoff series na kanyang pinaglaruan, 8 beses siyang umiskor ng more than 30 points at 4 na beses namang pumuntos ng 40. Sa sumunod na taon naman, patuloy ang paghalimaw niya. Game 4 Conference Semifinals, tambak ng 12 ang Miami. Nagsimula ng ibang klaseng 13-0 run, walang iba kundi si Jimmy. Kaya nanalo pa sila sa larong yon. Pero alam nyo ba ang scoring output ni Butler? 56 puntos lang naman. Ito ang walang dudang best playoff performance ng kanilang prangkisa at ang 4th best all-time sa buong liga. At sinundan pa niya yan ng 42 points sa Game 5 kasama ang game-tying clutch inbound play na ito para extend ang laro sa overtime. Kung saan tuluyan na nilang nilaglag ang Bucks at hinarap ang Celtics sa finals. At sa tunggali nilang ito, biruin nyo, 3% lang ang odds na binigay sa kanila ng ESPN. Meaning halos wala silang chance ang masilat ang Boston kahit na ano ang kanilang gawin. Pero hindi ata nila kilala si Jimmy Buckets. Dahil kahit sabihin mo pang 0 ang chance niya sa sering ito, makakahanap siya ng paraan para baligtarin ang paniniwala mo. At true enough na silat nila ang Boston in 7 games at tinanghal pa siyang Conference Finals MVP sa gitna ng home court ng Celtics. Kaya kahit natalo sila sa NBA Finals sa taong yon, siya pa rin ang kampiyon ng masa at ang nagmana ng bangis ni MJ at Kobe na matagal nating hindi nakita.